Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo, at ang sinasangkalan ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang Hudyo. At kung mahikayat na'y ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo. Kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Sa aba ninyo mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipanumpa ninuman ang templo, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa ninuman ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga kapag ipanunumpa ninuman ang dambana, ipinanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa ninuman ang templo, ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa ninuman ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang gabi po ng Lunes sa inyong lahat. Ginugunita po natin ngayon si San Agustin, obispo at pantas ng simbahan. Ang ibig sabihin po ng pantas ay Doctor of the Church. Kinikilalang parang mas mataas pa yata kaysa sa mga saints. May mga karaniwang santo, pero mayroong mga kinikilala din na Doctor of the Church. Si San Agustin ay isa doon. Sa ating ebanghelyo, ilang beses nating narinig na nasabihan ang mga eskriba at pariseyo ng sa aba ninyo. Bakit nga kaya? Kahabag-habag naman po kasi talaga ang spiritual blindness. Ang mas kahabag-habag pa, spiritually blind na nga, gumagabay pa ng iba. Hindi po mahirap maispatan ang uring ito ng pagkabulag. Congruence po ang susi. Kung nababakas sa gawa ang mga sinasalita, at kung ang mga gawa ay may kakikitaan ng himaymay, ng genuineness, and authenticity, pagiging tunay at totoo. Hindi nagpapanggap gaya ng mga hypocrites na superficial o paimbabaw ang pakikitungo, kung nakikitungo nga.
Pero hindi lang po sa gawa mahahalata ang mga nagpapanggap. Salita pa lamang ay magtatatwa na sa tunay na kulay, lalo na kung mas mabilis ang bibig kaysa sa isip sa paghusga. Ang tapat na pagsasalita sa kabilang banda ay may kakayanang makaantig ng puso kahit hindi masyadong maraming sabihin. Gaya po ng mga taga Tesalonica. Sa sulat ni Apostol Pablo sa kanila, ang sabi niya, ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Noong hindi na sumapat ang salita sa gitna ng pag-uusig, nag-ayuno sila. Sa gawang ito, lalong nag-alab ang kanilang pananampalataya. Sa tahimik na gawa rin ng pakikinig kay St. Ambrose, nabuksan kay St. Augustine ang pag-unawa sa banal na kasulatan. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdalangin, minamahal kong mga kapatid, mamalaya nawa natin sa katahimikan ng ating isip at kapanatagan ng ating kalooban ang pag-aalab ng ating puso. Desidido nawa tayong makatugon sa mensaheng unti-unting lumilinaw sa ating pangunawa. Humantong din nawa tayo mula sa kababawan patungo sa pagiging tunay at totoo.